Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pinsala. na ang mga unang balita. Estado ang aabot sa 40 milyong pisong halaga ng smuggled na mga paputok sa Maynila. Yan ang unang balita ni Oscar Oida. Idineklarang ceramic cups at shelves. Pero nang buksan, mga paputok pala ang laman. Yan ang nadiskubre ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa 2 container van na dumating sa bansa nitong June 6 at July 22. Medyo malakas ang loob nila, hindi na itinago. Pag bumungad kagad sa ating mga inspektor na ito ay mga illegal kagad ng mga finished products ng mga paputok. Natunugan ang kargamento sa intel na natanggap ng BOC kaugnay ng shipment mula China na aabot sa 40 milyong piso ang kabuang halaga. Sa ilalim ng Republic Act 7183, maigpit na ipinagbabawal ang pag-aangkat ng mga gawa ng paputok. Ang pagpasok ng mga finished product kung saan ito ay walang regulasyon sinunod. Ito ay magdudulot ng kapahamakan sa ating mamamayan, lalo na sa mga kabataan, mga minor, na hindi alam ang panganib na idudulot ng mga paputok na ito. Agad ipinag-utos ni Nepomuceno ang pagsuspindi sa mga consignee ng nasabing container van. Inihahanda na rin ang kaso laban sa mga ito. Ang kumpanya na ito matagal na at legal naman ang kanilang mga pinapasok dati. Subalit, ngayon nga, nabigla rin tayo dahil mayroong intelligence report na natanggap ang ating mga tauhan dahil malaki ang kita rito. Alam niyo naman kapag malaking kita, nagkakaroon sila ng lakas ang loob na baliwalain na yung posibleng kakahinatnan ng kanilang maling desisyon at maling aksyon. Matapos ang mga kinakailangang proseso, ipapasa ang mga nakumpiskang paputok sa PNP para sa wastong disposal. Ito ang unang balita. Oscar Oida, GMA News. Bukod kay dating Senador Bong Revilla, itinuro din ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang ilang kasalukuyan at dating senador na kumita umano sa flood control projects. Pumalag naman ang kampo ni Revilla sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mukhang natrabaho ang pagpiyansa ng dating senador. May unang balita si Maki Pulido. Umalma ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa komento ni Ombudsman Crispin Remulla nitong weekend na mukhang trinabaho kaya nakapagpiyansa ang dating senador. Ayon sa abogado ni Revilla, nababahala siya dahil kini-question ang integridad ng korte. Its expression of concern, it was more the effect that it has on the independence and integrity of the court. Pero ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division na pumayag na makapagpiyansa si Revilla sa kasong malversation of public funds, hindi na pinatulan ito. Si Associate Justice Ronald Moreno hindi raw na-offend. Kung anuman daw ang ipinapahiwatig ni Remulla, giit ni Moreno, hindi siya natatakot at pinaninindigan niya ang resolusyon. Sa loob daw ng mahigit 2 dekada niya sa hudikatura, ni minsan hindi siya nakusahang na impluwensyahan ng pera o panggigipit ang ibinaba niyang desisyon. Hindi rin ito minasama ni Associate Justice Fritz de los Santos na bumotong pabor sa pagpiyansa at nagsulat ng resolusyon. Alam daw niyang hindi isang popularity contest ang pagdedesisyon sa mga kaso at tanggap niyang bahagi ng kanilang trabaho ang mga ganitong reaksyon. Tanging si Associate Justice Chairperson Carl Miranda ang hindi pumabor na makapagpiyansa si Revilla. Giit ng mahistrado, ginagabayan daw sila ng moto ng Sandigan Bayan na honor, integrity at accountability. Pare-pareho raw sila ng tinitingnang ebidensya pero maaring mula sa magkakaibang anggulo. Nang magpatuloy na ang pagdinig, ibinalik ng prosekusyon bilang testigo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang testimonya, sabi ni Bernardo, si Revilla ang lumapit sa kanya para humingi ng kickback na 25%. Una raw siyang nag-deliver ng aabot sa 90 million pesos first quarter ng 2024 matapos maisabatas ang General Appropriations Act o ang National Budget.
Humingi na rin daw si Revilla ng alokasyon ng budget para sa mga proyekto mula kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan na aabot ng 2 billion pesos mula sa 2024 at 2025 national budget. May pagkakataon daw na naganap ito sa meeting sa Senado habang isinasagawa ang budget deliberations. Dagdag ni Bernardo, bilang proponent ng proyekto, inaasahan na ng legislator ang commitment o kickback. Sabi niya, halos lahat ng mga mambabatas may mga alokasyon, maliban daw kay Senator Ping Lacson. Nang tanungin ng mahistrado si Bernardo kung sino pa ang sinerbisyohan niya, itinuro ni Bernardo sina dating Senator Nancy Binay, Senators Cheese Escudero at Jinggoy Estrada. Humihingi pa kami ng pahayag ng mga nabanggit na mambabatas, pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang na tumanggap sila ng komisyon mula sa mga proyekto. Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News. Inulan ang ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Dulot po yan ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Maymay. At live mula sa Quezon City, may unang balita. Si Jomer Apresto. Jomer. Ivan, good morning. Mula sa malakas na pag-ulan kaninang madaling araw, halos ambon na lang ang nararanasan dito sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City. Pero base sa weather forecast ng Pag-asa kaninang alas 5 ng umaga, maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ang inaasahan sa Metro Manila hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City pasado alas 2 ng madaling araw kanina. May punto pa na halos mag-zero visibility sa bahaging ito ng EDSA Kamuning. Tumagal ng kalahating oras ang pag-ulan dahil sa nangyari, gutter deep ang baha sa EDSA northbound ng Quezon Avenue. Sa Maynila naman, nakaranas din ng malakas na ulan sa bahagi ng UN Avenue bandang alas 2:05 ng madaling araw kanina. Tumila rin naman agad. Hindi naman ito nagdulot ng baha sa Taft Avenue, Roas Boulevard at Espanya Boulevard. Bumuhos din sa Caloocan City ang malakas na ulan kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. May kasama itong malakas na hangin sa bahagi ng 9th Avenue, Grace Park East. Wala namang baha sa mga kalsada sa lungsod gaya ng Rizal Avenue. Tumila rin ang ulan makalipas ang halos 20 minuto. Ayon sa Pag-asa, mga naranasang pag-ulan kanina sa Metro Manila ay epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Maymay. Inabisuhan ng Pag-asa ang publiko na manatiling nakantabay sa mga anunsyo ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa inyong lugar para malaman ang sitwasyon sa mga susunod na oras. Ivan, bagamat may pag-ambon, hindi naman pahirapan ang pagsakay ng mga commuter dito sa bahagi ng Quezon Avenue. Maayos din ang daloy ng trapiko sa lugar sa mga oras na ito. At yan ang unang balita mula dito sa Quezon City. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News. Isinusulong sa Senado ang pagtatakda ng price cap sa singil sa kuryente sa mga lugar na isa sa ilalim sa state of emergency o calamity. Naghain ng panukala si Senador Risa Ontiveros kaugnay niyan bilang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa Senate Bill 2361, inirekomenda na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na magtakda ng price cap para maiwasan ang electric bill shock sa panahong may krisis. Kasabay nito ay pinapanukala rin magkaroon ng 70 araw na suspension sa disconnection o pagputol ng supply ng kuryente sa mga consumer na hindi nakakabayad. Tinalakay sa Malacanang kahapon ang rekomendasyong dagdagan ng fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan ngayong mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang desisyon naman sa hiling na dagdag pasahe nakabinbin pa rin. Narito ang aking unang balita. Nasa Malacanang si Transportation Secretary Giovanni Lopez para sa isang pulong sa Office of the Executive Secretary at ng Economic Team. Ang mahalagang paksang pag-uusapan ang rekomendasyon ng LTFRB para sa 20 pisong fuel subsidy mula sa kasalukuyang 10 piso kada litro para sa lahat ng pampublikong sasakyan sa loob ng isang buwan. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. Hindi birong desisyon ang rekomendasyong dagdag fuel subsidy na kailangan pondohan ng gobyerno ng 4 hanggang 5 bilyong piso na hindi pa malinaw kung saan kukunin. Sa fuel subsidy pa lang yan, hindi pa kasamang panibagong cash assistance sa mga tsuper tulad ng unang sumiklabang giyera sa Middle East. Habang walang malinaw na desisyon dyan, nakabinbin din sa LTFRB ang mga petisyon para sa taas pasahe.
Ang piston, 10 pisong dagdag sa minimum fare ang gusto. Ang grupong Manibela, 2 pisong dagdag. Kahit interim lang o pansamantala, habang dinidinig ang kanilang petisyon. Kung hindi, tigil pasada muli sa Lunes ang susunod na linggo ang kanilang ikinasa. Ang sabi natin kay Chairman Vigor Mendoza ay hindi na talaga kinakaya ng mga tsuper at operator yung sobrang bigat na pasanin dito sa mga produktong petrolyo. Sa tuwing may petisyon para sa taas pasahe, ang inflationary effect o ang epekto sa presyo ng mga bilihin ang isa sa mga pangunahing isinaalang-alang. Pero pakiusap ng Malacanang, huwag sanang idaan sa tigil pasada ang mga hinaing. Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Handa naman daw ang gobyerno sakaling ituloy ng Manibela ang kanilang tigil pasada. Ito ang unang balita. Ivan Merina, GMA News. Huli kam ang pagsemplang ng isang motorsiklo matapos mabangga ang isang tumatawid na aso sa Talisay, Batangas. Tumilapon sa kalsada ang 2 sakay ng motorsiklo na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Nakatakbo naman palayo ang aso. Rumesponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa insidente pero tumanggi magpadala sa ospital ang mga biktima. Dineklara ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na may dengue epidemic sa kanilang lugar. Kasunod yan ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakadengue sa lungsod. Batay sa datos ng Zamboanga City Health Office, 39 na barangay ang apektado. Umabot na ang bilang ng dengue cases sa mahigit 1,000 mula Enero hanggang nitong Hulyo. 12 naman ang naitalang nasawi na karamihan ay mga bata. Paalala ng Department of Health na gawin ang 5S para iwas dengue, i-search and destroy ang mga pinamumugaran ng mga lamok, seek early consultation lalo na kung may sintomas ng dengue gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo at katawan at namumulang rashes o pantal. Secure self-protection o magsuot ng long sleeve na damit, pantalon at gumamit ng mosquito repellent. Support fogging and spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue at sustain hydration o uminom ng maraming tubig. Isang sawa ang nahuli sa loob ng isang bangko sa Tagbilaran, Bohol. Ayon sa Bureau of Fire Protection Tagbilaran, maingat ang ginawa nilang paghanap at pagligtas sa sawa kahapon. 1 metro ang haba ng sawa na isang reticulated python. Nang mahuli, isinilid ito sa sako at dinala sa local wildfire authorities na siyang magsusuri bago ito muling pakawalan sa gubat. Wala namang napaulat na nasaktan sa mga empleyado at kliyente ng bangko. Nagtagisan ng galing sa pagsusurf ang maraming fur babies sa taunang World Dog Surfing Championship sa California sa Amerika. Isa sa mga bumida ay ang French Bulldog na si Aiza. Ito na ay ikalimang taon niyang pagsali sa nasabing kompetisyon. Nonchalant si Aiza sa pag-surf hanggang sa pagdubog sa kanya ng fans. Ayon sa kanyang fur parent, nagsimula maging surfing enthusiast si Aiza nung ito'y 6 months old pa lang. Karamihan sa iba pang lumahok sa surfing championships ay mga dati nang nanalo. After ng successful run ng GMA Afternoon Prime Series na You're My Favorite Song, sasabak sa panibagong project sina Sparkle Stars, Caprice Cayetano at Clifford. Magsasama ang Capcord sa upcoming family drama na A Million Dreams. Excited ang dalawa lalo't makakatrabaho nila ang ilan sa mga bigating bituin sa industriya. Kabilang si Camille Prats My Mars, nabalik Afternoon Prime matapos magpahinga sa acting. Instant reunion naman ang show para kina Caprice at Gabby Eigenman na nagkasama na sa dating projects. Kasama rin sa A Million Dreams sina Angel Guardian at Diana Zubiri. Gayon din sina Juancho Trevino, Vanessa Del Moral at Lauren King sa direksyon ni Gil Tejada. Nice! Excited na po ako. Nakakatuwa po na family drama po ang show po namin ngayon. Unique po talaga yung story niya at kanya-kanya pong storya ang meron ng bawat characters. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng show na to. Halos lahat po kayo, first time ko pa pong makatrabaho. So that makes me more excited pa po. Oh, exciting and congratulations, kids! Samantala, ready na raw to share her unfiltered life si Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortesi.
Hi, I am Celeste Cortesi. To be a CEO, you have so much responsibility. Ipinasilip sa teaser ng Celeste Unscripted ang never-before-seen life ni Celeste as a beauty queen, entrepreneur at ang kanyang journey sa love and motherhood. Sa special screening ng 8-part docuseries, naging emosyonal si Celeste na tila ni-relieve ang lahat ng pinagdaanan sa kanyang buhay. Mapapanood ang Celeste Unscripted simula August 8, 10:30 p.m. sa GTV at August 15 sa GMA Live TV. I think it's a great show, and I'm just very excited for everyone to get more in my private life and really get to know me better.